Masasayang ang mga inihulog mo sa SSS at hindi ka makapag-claim ng SSS benefits kung ang SSS number mo ay temporary SSS number lang. Kaya dapat tiyakin mo na ang iyong SSS number ay ang permanent at hindi temporary number lang. Bakit ba may temporary SSS number? At paano magiging permanent ang iyong SSS number? Ano ba ang pagkakaiba ng temporary sa permanent SSS number? Yan ang tanong ni Charmaine, isa sa ating mga followers. Ang temporary SSS number ay karaniwang ini-issue kapag ang isang member ay nag-apply ng SSS number sa SSS website o kung noong nag-apply ng SSS number sa branch ay naka-down ang system ng SSS. Magagamit mo na ang temporary SSS number para sa pag-apply mo ng trabaho dahil requirement sa pag-apply ng trabaho ang SSS number. At makapagsisimula ka ng maghulog sa SSS ng iyong monthly contributions gamit ang iyong temporary na SSS number. Pero kung makiklaim ka na ng benefits mo sa SSS tulad ng maternity, sickness, disability, death claim o mag-a-apply ka ng SSS salary or calamity loan, tiyak na hindi ma-approve dahil temporary lang ang iyong SSS number. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay may temporary na SSS number? Una, mag-request ka ng birth certificate sa Philippine Statistics Authority o PSA o sa local civil registrar sa City Hall ng iyong lugar. Dalhin mo sa SSS branch ang certified true copy ng iyong birth certificate at mag-fill up ka ng SSS E4 form. Sa bawang bahagi ng SSS E-form ay may nakalagay na letter H, updating of members record status from temporary to permanent. I-check mo lang ang box. Then may nakasulat, please indicate submitted document.